Hello everyone, this is Coach Chris. Ito, kasama ko ngayon yung boxer ko na si dati kong boxer si Conrad. 6 months din tayo din nagkita, no? Oo. Kumusta? 6 months din, coach. Kumusta ang buhay? Okay naman. Ito, na-busy lang sa graduation. Oo, sa school. congrats, tama. Graduate kayo, di ba? Sa coach, sa July 30. Magka-graduate ka na. Mm. Okay. Yung thesis mo, ayos na rin. Ayos na lahat. Antay na lang ng marcha, ganun. Oo, marcha na lang. Tapos na rin lahat ng clearance. Tapos ngayon, lalaro ako ulit sa Dalab sa linggo naman. Ngayong linggo. Oo. Nice sa Dalab. Good luck. 57, laro mo? 56. 57. Ayos. Sa mga hindi nakakilala kay Conrad, dati kong boxer sa Spartans. Yan, ito yung first review ko ng mga amateur fights. Amateur fights na tayo kasi kung magpo-pro tayo, 12 rounds, masyadong mahaba yung video na gagawin natin. So, ewan ko lang kung napanood mo yung yung discussion ko about sa judging, yung scoring. Na 10-9, 10-8. Na pwedeng 10-9, 10-8, 10-7. This time, tayo, para tayong yung judge. Pero, perspective natin kung paano natin scorean yung mga laban na panonoodin natin. Napag-usapan natin kanina, hindi pa nag-start yung record. Napanood mo na yung laban ni Ian Bautista na nag-DMC role siya sa Japan. Pero ewan ko, ito yung napanood mo o yung Japanese ba yun? Baka Japanese coach yun. So, iba din to? Iba po. Okay. Kasi ito si Ian Clark Bautista. Kasamaan ko to sa national team. Senior namin. Kilala to bilang talaga, parang si Ippo Makunochi. Yun talaga yung estilo niya. Sa lahat, sa amin, siya lang yung may ganong style. Pansin ko talagang siya, pressure fighter. Ganun siya. Tsaka matibay. Yung block niya matibay. Ganun. Isipin mo yun, sa lahat ng national team, kami lahat naglalaro distansya, siya lang yung hindi. Siya lang yung gumaganon sa lahat. Siya pa rin nakapag-gold siya ng SEA Games 5 times Kaya at 4 bihira times. yung ganung style Bihira. sa Sa amateur, di ba? Lalo na pag international. Pero sa kanya, talagang na-maintain niya. Di ba? Kaya nga, kakaiba si Bautista. Ito kayo, papanoorin natin, kalaban niya, Laos. Laos ba yun? Laos, no? Laos. Sorry. Kala ko kasi Laos na eh. Sa SEA Games ata to, 52 kilos. Grabe, no? Baba. Yan, di ba mo? 57. 56. Ito, 52 lang. Semifinals sa Singapore, 2015. Ito yung panahon na naglaro kami sa Naglaro din kami sa Uzbekistan, magkasabay. Habang naglalaro yung SEA Games, kami naglalaro kami doon sa Uzbekistan. Kung nag-best boxer ako, yun yung panahon na yun. Kaya yung sa Singapore, ikaw sa sa Uzbekistan kami. Sabay talaga kami habang naglalaro, ganun. Kaya natabunan kami. Hindi kami masyado napansin. Kasi syempre SEA Games, kami isang junior yun eh. So hindi kami masyado napansin, kaya nagkukumustahan kami nila Marshall, sino yung mga naglaro dito, sila Ladon. Chinachat ko sila, Manong yung tawag namin sa Manong, kumusta dyan, sino panalo, ganun kami. Wala pa kami mga cellphone na maganda nun eh. Pangit pa yung kaya wala kami mga record ng mga laban namin. Ito kasi SEA Games eh, so kahit nung 2015, coach, wala pa masyadong mga cellphone or social media. Meron ng social media, pero wala kaming pera mambili ng mga cellphone ng panahon. Kakapasok lang namin sa 2014 kami na-recruit. Kakapasok lang namin sa national team, tapos hindi pa ganun kalaki yung pera na nakukuha namin. Siyempre, kung magkakapera kami sa national team, padala namin sa family namin, tutulong doon. Ganun. So, hindi kami makakabili talaga agad ng... At yung Uzbekistan kasi, yun yung first abroad namin eh. First international fight namin. Sama ko si Golden Boy. Ng buong Philippine team, coach? Kami. Nung batch nyo? Nung batch namin. Kami. Ako, yung pinsan ko, yung coach ko ngayon sa Jensan. Shoutout, Coach Arjo Napoles. Yun, kasama ko yun. Si Golden Boy, kasama ko din. Tsaka, 4 lang kami. At saka si Ronald Chavez, yung anak ni Coach Chavez na yung coach ng Philippine team, yung kalbo na malaki. Anak niya, kasama, 4 kami. 4 lang kami pinadala. 3 taga Jensan, 1 taga Taguig. Ano yung mga kilo coach na Ako, ang nilaro ako nun, 48. 48? Ang late ko. Ba? Ang late ko nun. Ako panahon na yun, ako pinakamaliit sa national. Gano'ng katangad ka na ng coach? Ganito na, hindi na ako, mga 5'6", 5'7" na ako nun. Matangkad ako sa 48. Oo. Matangkad ako, 48 kilos. Tapos si Pete, si Golden Boy, 52.
52 naman siya. Tapos yung pinsan ko, si Ranjo, 63. Habang yung anak ni Coach, 60. Matangkad yun. Malaki yun. Tapos, ano yun? Tatlo kayo magkakadugo dun sa... Sabay-sabay kami. Tapos, Sabay-sabay. ang maswerte dun, kasi ako, nag-buy ako. Paano ba yun? Yung sa draw lots. Alam mo yung buy, yung nag-antay ka na lang sa quarterfinals, parang gano'n na lang. Hindi ka na nakalaro sa elimination. Inantay mo na lang Diretso yung... ka na. Inantay mo na lang yung dalawa, kung sino mo nanalo, yun yung makakalaban mo sa quarterfinals or semifinals o kahit sa amba, kung saan ka nag-buy. Yung tawag doon sa tournament, may tinatawag na buy. Gano'n siya. Tapos, ang nangyari doon, dahil buy ako, medyo ako yung pinakalas na lalaban sa aming lahat. May 2 araw siguro na hindi ako nakapaglaban. So, unang lumaban sa amin, yung anak ni Coach Chavez, kalaban niya, alam ko, Mongolia, tinalo niya. Pangalawa, si Pete, at saka si Pete, yung pinsan ko, kapatid ko, si Golden Boy. Nakalaban niya, Japanese. Japanese yun. Alam ko, Japanese, tapos natalo siya. Ikaw, diretso ka bang Uzbek yung nakalaban mo or ano? Kazakh. Kazakh. Diretso Kazakh. Tapos, Diretso Kazakh. diretso Kazakh yun. First laban ko talaga, international, Kazakhstan agad. Tapos yung naglaban si Pete, nakikita ko kung ano yung mga mali na ginagawa nila. Siyempre, advantage ko na yun kasi ano kaya, bakit kami, grabe yung training namin, bakit napapagod yung mga kasama ko, yung pinsan ko, napapagod last round, nalulugi kami, sila nalulugi sa last round. Nakikita ko yung mga kulang na, yung sobra at saka kulang na ginagawa nila sa laban. Ang nangyari doon, dahil nakita ko yung mga, nahubos sila lahat. Ubos na lang 3, ako na lang naiwan. Grabe yung... nalaglag sila lahat. Ako na lang naiwan. Tapos, parang na-pressure ako na, putik. Tapos, ang kalaban ng Kazakhstan, Mongolia, tinumba niya isang round. Kazakhstan, Mongolia. Tinumba nung Kazakhstan na makakalaban ko, yung Mongolian. Ngayon, nung tinumba niya, grabe nanginig yung tuhod ko. Siyempre, first international eh. Putik, ganyan kagaling kagad yung mga kalaban ko. Tapos first ko dito. Tapos, paano style niya, Coach, yung Uzbek na yun? Ano talaga, yung Soviet talaga. Soviet style talaga siya. Alam mo yung Kazakhstan kasi at saka Uzbek, alam ko isang trend lang yan sila eh. Pagitan, magkadikit yan eh. So maraming Kazakhstan na pumupunta na nanonood ng laban. So pati yung mga crowd, pa-training nila nandun din. Tsaka yung crowd, Kazakhstan. Sigawan sila lahat, Kazakhstan, ganun. So, sabi ko talaga, putik na nasa dressing room pala ako. Alam mo ginawa namin nun? Nauso yun yung time na yun na nauso yung kanta ni Manny Pacquiao. Ano ka ba? Yung lalaban ako sa mundo. Yung gano'n. Nauso yun yung time na parang sikat na sikat yun. Yun yung naging motivation namin. Habang nasa bus, nakikinig kami noon, naka-earpods, lalaban ako sa mundo. Parang feeling namin, kami yung si Pacquiao, kami yung hero na putik, eto na. Pilipinas na yung dadalhin ko. Ganun talaga yung feeling, sobrang sarap talaga. Parang feeling mo, bayani ka. Ganun talaga yung feeling po. Sarap nito maano ko na yung Pilipinas sa Pilipinas. Siyempre, dadayo ka, tapos Philippines pa represent mo. Tapos nung palabas na nagwa-warm up na, may may diarrhea ako kasi di ko alam na pala ako, lactose tolerant. Lactose intolerant. Lactose intolerance na hindi ako pwede sa gatas na may piling gatas na Kailangan nag-take, Coach, ng gatas. Kailangan nag-take. A day before may fight. Grabe na yung ko, tapos hindi ko alam kung anong gagawin kasi grabe yung sakit na ng tiyan ko, ganun na ako. Pag timbang ko, kuha ko na, hindi na ako nag-warm up eh. Kuha ko na yung timbang ko eh, tapos pagkahapon, bago si Coach Chavez, bago kami lumabas ng kurtina, sabi ko, Coach, tain mo na ako. Sabi ko talaga. Tapos punta ako ng CR, walang tabo, walang bidet. Ginamit namin yung may mga sobrang bottled water, yun yung ginamit ko panghugas. Naka-handwash pa ako. Kasi ako na sunod eh. Paano mo nahugas sa'yo? Ganun yun, hindi ko ginanon ko na lang. Tapos na, sabi ko, putik, walang alcohol, walang sabon. Diretso suot ng gloves. Kawawa kayo sumunod sa akin eh. Away na to ah. Kawawa yung sumunod sa akin. Tapos nung paakyat na, para siyang parang gumana yung adrenaline rush. Paakyat ko, parang nawala. Ito na. Sinasabi ko, putik, Bisaya ako. Ganun ginaganon ko na yung sarili ko.
Sige, tignan natin, Bisaya ako, patayan tayo. Ganun na yung nasa utak ko, ganun na. Umiiba yung ano mo, parang iiba yung aura mo, iba yung energy mo paglabas mo na ng kurtina. Kasi malaking kurtina yan, siyempre, Chris Laurente, ganun. Paglabas mo, pag sinabi pa from Philippines, ganun. Parang sarap sa feeling. Putik, ngayon ka, hindi akong papatalo sa'yo. Nung pag-akyat na, ano talaga ako, grabe yung pressure kasi sa putik, Kazakhstan. Alam mo naman sa amateur boxing, pag sinabing Kazakhstan, pag laban namin, na hinahanap ko yung yung momentum, tapos parang ang sakit pa ng tiyan ko, ganun ako. Tinamaan ako ng isang straight, tapos tanggal yung mouthpiece ko, nangitim yung maningin ko. Hindi, akala ko nga bibilangan ako kasi buti na nakaganon ako. Hindi nakaganon yung hindi gumanon yung ulo ko. Tanggal yung mouthpiece. Ang kinakatakutan ko nun. Pero nag-grogi ako. Hindi ako nag-grogi nun. Nung ang kinakatakutan ko nun, kasi nung panahon yun, sobrang strict nung paghulog ng mouthpiece. Minus agad ng point. Pag nahulog yung mouthpiece mo. Hindi ako minaynosan. Nagulat nga ako salamat, hindi ako minawasan. Kasi doon talaga matatalo na ako. Doon pala kasi ganun yung laban namin eh. After nun, naka-adjust na ako. Panalo ako. Feeling ko ganun yung first round namin eh. Nung second round, biglang sumikip yung dibdib ko. Kasi syempre, dehydrated na ako, ganun. Putik, kailangan ko, parang pagod na ako, ganun. Biglang nasira yung computer. Yung computer ng scoring. Nagka-delay. Baka siguro mga 3 minutes, 5 minutes. Ang malaking advantage. Sumigaw yung coach ko. Sabi niya, Chris, inhale exhale sa ilong. Sabi niya, ganoon ako sa my neutral corner sa puti yan. Doon kayo eh. Nagkakatingin na kami dalawa. Ganoon talaga ako. Naka-recover ako. Coach, yung kalaban mo, nakailang laban siya bago kanya nakatapat? Hindi ko alam eh. Kasi doon ko lang, alam mo na habang nanonood ako ng laban nila, di ko alam na siya pala yung mga kalabang ko. Di ko alam, pinanood ko lang. Ito, Kazakhstan. Ganun. Tapos tinignan ko yung yung fight list. Na yun eh, parang, basta tinignan ko yung fight list, 48, Kazakhstan. No, parang ito yung mga kalabang ko, tapos na siyang lumaban. Sabi ko, galing nun ha. Sabi ko, ganun talaga. Wala ko idea, yun lang yun, yung time na yun. Doon ko lang nalaman after nung laban na nila. Tapos balik tayo dito sa second round. Nakabawi ako. Nakuha ko talaga yung second round, tapos third round. Nung last round kasi, malaki yung parang malaki yung screen eh. Nakikita mo yung time. 'Di ba? Pag dito sa atin, di mo alam yung time, 'di ba? Inaantay mo lang yung 10 seconds clock para alam mo kung anong oras na. Doon nakikita mo eh. Malaki ba? Malaki ba? Ang laki kasing parang screen, big screen, na walabas yung names nyo, red corner, blue corner, tapos may time sa taas, anong timbang, yung details. Pag gano'n ko na, pag tingin ko, lamang na kasi ako eh. Tapos parang 2 minutes per round lang yun. Juniors pa kami nun. 15 years old pa ako nun. 2 minutes? 2 minutes per round. 15 years old pa ako nun eh. Pagtingin ko sa sa time, parang na lang, mga 20 seconds na lang, lamang na ako. Kuha ko na yung third at saka second round. Tumakbo na ako. Niyakapan ko lang siya. Bahala ka dyan. Galit na sa habol siya, nanghabol sa akin. Tapos sabi ko, yes, panalo ako. Ganun talaga ako. Pero ang Kazakhstan, sobrang ingay nila. Yung crowd, Kazakhstan, gumagano. Kasi ang ganda ng laban namin, ganun talaga kami. Kaya nung pumunta kami, pagbalik ko sa corner, sabi, suwang-tawa yung mga coaches ko, sila Coach Kai, Coach Ronald, ganun. Yes, may fighting for gold na tayo. Ganun na. Pero ako, pero ako feeling ko talaga, lamang ako kasi hindi naman ako gaganon sa last 20 seconds kung alam kong lugi ako, di ba? Kailangan, klaro talaga na lamang ako. Gano'n. Split. Isang judge lang. Sa 5 judge, 3-2 kami. 3 sa akin, 2 sa kanya. Muntik pa ako matalo. Isang puntos lang. Isang puntos lang. Kaya, doon ako nag-best boxer. Kasi ang ganda ng laban namin. Ilan taong ka nito, Coach? 15 years old ako nun. Kaya, yung time na yun, parang dito, ang daming gold sa Singapore. Dami sila, Marcia, Josie Gabuco, Ayan Bautista. Ilan taon sila Marshall nito nung time? Siguro mga 19. Tapos si Ian Clark, ganun din. Mga 21, ganun. 22. Senior pala talaga sila sa Senior sila sa amin. Mga 4 na taon, 3 taon, ganun. Senior sila sa amin. Kaya ito yung mga kuya-kuya namin noon. Ito, papanoorin natin. Semi-final bout ni Ian Clark Bautista versus Laos. Panoorin natin ito. Introducing out of the blue. Ganda ng
Ganda, no? Ganda yung ano nila, entrance. Entrance, no? Grabe. Kaya ng Pilipinas yan. Siyempre, Singapore, no? Singapore medyo mas high-tech talaga sila. Yun, no? Ang payat ni Kuya Ayan dito. Ian Clark Bautista. Alam mo to si Ian Clark, di dumaan sa mga palarong pambansa, di dumaan sa mga batang Bago Pinoy. siya kinuha, coach. Alam ko ha, sa pagkakaalam ko ha, hindi ako nagkakamali. Ito si Ian Clark Bautista, parang 10 years old, 11 years old pa lang siya. Mga ganong edad pa lang siya. Pumunta siya dyan sa Rizal, sa ABAP, tsaka nag-try out. Tapos, dyan na siya, wala siyang allowance, ilang taon, siguro mga 5 years, ganun. Inantay nga lang talaga, tiyaga lang talaga siya para makapasok sa national team. Paano siya kinuha, coach? Nag-training lang siya, sama-sama lang siya sa training. Paano yun, may kakilala siya or pumunta lang talaga siyang ano? Hindi ko alam yung anong kwento. Kasi maraming mga Ilonggo dyan sa mga galing Negros eh. Philippine team? Oo, sila, yung mga Velasco, yan. Maraming Ilonggo. Actually, sobrang daming Ilonggo ng mga coaches dyan. So siguro, ewan ko lang, di ko alam, baka kilala nila si Kuya Ian, tsaka yung mga boxers, marami din mga Ilonggo. So, ito, masyadong ganda ng story nito ni Ian Clark Bautista. Hindi dumaan sa mga ano-ano. Parang talagang sariling sikap lang na nag-training kasama mga national team. Pero masyadong ironic lang kasi pag alam mo kasing Philippine team, yung style parang Soviet, di ba? Pero siya doon sa, kung hindi ako nagkakamali, kung doon siya lumaki talaga sa amateur boxing, yung style niya hindi, di ba? Parang pro style na. Oo, di ba? Parang layo, no? Parang, paano kaya nangyari yun? Yung talaga nagtataka ako noon dati, paano kaya nangyari yun? Kung ganun yung kwento ni Kuya Ian. Matibay talaga. Kuya Ian, shoutout sa'yo. Ayan. Nasa na siya, nag-retired na sa national team. Nasa nag-coach na siya doon sa kanila sa Negros. Kailan lang po siya nag-retire, coach? Parang this year lang ata, alam ko. This year lang. Ito, panoorin natin. Ito yung kuya ni si Coach Boy Velasco, kuya ni Onyok Velasco. Okay. Bait yan. Galing. Alam ko, wala na eh. Matanda na kasi si Coach Boy. Tongbang, Siwapum. Ano yun? Siwapum? Siwapum. Siwapum. Sarap sa feeling niya. Kaso parang konti lang tao, no? Hindi na pupuno. Siguro sa championship lang napuno. And the referee in charge of the action from Mongolia. Grabe ang payat. Grabe to mag-reduce. Sa lahat, grabe to. Umabot. Ilang Alam ko, 60 yata siya. 62, gano'n. Tapos inaabot siya talaga yung 52. 10 kilo binabawas. Oo, ganun. Grabe to si Kuya Ian, mag-reduce to. Tapos, hindi siya mainitin ng ulo. Parang lang siya, wala, chill lang. Gano'n lang siya. Kahit Oo, mabait pa rin, oo. Mabait talaga to si Kuya Ian. Mahirap yung mag-reduce ka tapos. Tsaka mahirap kasi sa amateur boxing, kailangan morning, timbang, reduce ka pa rin kasi wala kang kain lalaban. Same day po. Oo, kasi bukas lalaban ka pa, titimbangin ka na naman bukas. So, is for sure, walang kain na sapat. Kasi maintain niya yung 52 kilos hanggang bukas sa final round. Tapos hindi mo pa alam kung mananalo ka o hindi. Kahit pala international, coach, ganun pa din. Oo, araw-araw, ganun talaga. International na yung sinusundan. Kasi akala ko sa palarong pambansa. Hindi, ganun talaga lahat. Ganun talaga lahat. Parang Pinoy din, no? Laos. Saan part? Laos, saan ba yun? Hindi ko. Laos kasi, no? Hindi napapansin. Hindi kilala. Totoy mo ni Kuya Ian dito, natatawa ako. Round one.
Oh, sabi. Hindi na single na rin. Ganun talaga pag amateur eh. Kailangan explosive eh. May ano pa rin siya, no? May pagka-Philippine team pa rin siya, no? Na, Meron pa rin, coach. Mga galaw. May footwork pa rin. may talaga footwork, tapos may long hook, may long uppercuts. Yan. Sipin mo ito, malakas, no? Mabigat kamao niyan eh. siya. Okay, punches. Grabe. Grabe. Goal ba niya? Gusto mga knockout agad na. Ganun talaga siya. Parang kasing buhos talaga eh. Nakakatakot kalaban, no? Oo. Parang ayaw mo naman pabukas. Parang gusto niya na kaagad next. Ang mukha ng kalaban, pulang-pula na eh. Kakatama lang mo, pero... Oh? Namumula, no? Tinamaan na naman. Grabe yung pacing niya. Oh, kami yung uppercut ng kalaban. Lakas ng kalaban, ha? Matibay din, ha? No? Pumapalag din, no? Kasi sinasabayan niya. Ay! Oh, sabi. Oy! May galaw din yung kalaban, ha? No hold it, no push it. Yun, ha? Lamang ba din siya? First round, sino para sa'yo? Si Clark pa din. Si Clark. Round one, oo. Bakit? Paano mo na? Kasi marami siya agad binitawan ng unang minute. Tapos pagdating ng kalagitnaan, nagpahinga siya konti pero bumabato pa rin siya, nagka-counter pa rin siya. Tsaka solid yung patama niya, no? Solid eh. Clear punches talaga na. Dominate talaga yung Rouse eh. Ako din, ayan. Pero ano yun, 10-9 para sa akin, 10-9. Di naman siya clear talaga para sabihin mo 10-8 eh. So for me, 10-9, Ian Clark yun, blue corner. Halataan naman eh, kasi nakakatama yung kalaban pero hindi ganun ka-clear eh. Di tulad nung kay Bautista na talagang pumapasok ka lang, nakikita mo talaga, di ba? Di tsaka lamang sa bitaw si Ian Clark ng round. Tsaka may napansin ako kanina na tinamaan ng solid yung kalaban, parang medyo nagulat yung referee, hindi niya nabilangan, napansin mo yun? Hindi, coach. Parang ito dito. Parang medyo nagulat yung referee, dapat bilangan yun. Bahala ka na dyan. Second round na tayo. Tagal. So yun, first round. Jack Bautista, klaro naman. Ito si Coach Brin. Taga Palawan. Ito naman si Coach Boy. Sabi niya sa coach niya, oh. Ano ba? Kaya mo ba to? May black eye na. May black eye na, no?
Oh, grabe oh. Yun oh, yun ang sinasabi ko. Yun. Dapat binilangan na. Oh. Yayakap sana siya. Oh. Dapat binilangan na yun. Siya. O, tingnan mo yung ano ng referee, parang gumanon siya nagulat siya Oo. Binilangan, tingnan mo, parang nagulat yung referee. Yun, isa pa yun. Diba? Daming pwedeng bilangan na dapat. Kasi alam ko, pag amateur, strict talaga sa, lalo pag international. Pero elite kasi ito eh, di ko alam kung medyo ano sila. Maluwag sila sa elite. Round 2. Round 2. Pushing. Uy, grabe yun. Medyo ano din to kalaban, no? Parang tanga yarn. Kasi alam niya natatamaan siya ng hook, di niya binabantayan, no? Kanina pa, no? Oo. Hindi Di ba? niya tinataas yung Halos lead niya. lahat ng patama ni Ayan na solid sa kanya, puro lead hook eh. So, di niya binabantayan na gaganunin niya, gano'n, di ba? Wala. Hindi siya nag-adjust eh. Kita mo naman dito eh. Hindi niya tinataas yung... Di ba? Tingnan mo. Di ba? Gumagano pa. Di ba? Ayun, nalang din siya. Isa pa. Ayun, hindi makakapin siya. Di ba? Siyempre gaganunin niya, di ba? Ibablock niya na lang. Pero siguro, kaya nai-intimidate siyang mag-block kasi malakas eh. Sa bagay. May mga ganun, di ba? Parang nakakatakot i-block kasi masakit pa rin kahit i-block. Iwasan mo na lang. Yun. Pero minsan kahit umiwas ka, nahuhuli ka eh. Di ba? Hook na naman, di ba? Hook talaga eh, no? Di ba? Pansin mo? Yung kalaban, di niya binablock eh. Hindi siguro nakapag-adjust ang coach nito. Ginagano niya pa rin yung ginagano niya na pag dumalapit na si Bautista. Hook talagang pamatay eh. Di ba? Hahampas talaga yun. Diyan mo, ang baba ng kamay niyo. Yun lang. Ay! Ulit na kasi yung number na. Di ba? Pinipilit niya eh. Di ba? Pinipilit kasi niya yung uppercut kanina pa sa first round yan eh. Pinablock niya na lang, tapos antayin niya, counter siya ng hook. Di ba? Antayin niya lang, ganyan oh. Di ba? Block na lang. Di ba? Kinain niya eh. Naalala niyo yung ano? Elementary days niya. Grabe, nabalian na lang ng pangito. Kanina pa kasi parang kinakain niya lang yung hook eh. Nakawa tuloy ako. Kasi kunting adjust lang naman yung gagano ka lang pag mag-hook, di ba? Naka-sparring naman si Aaron. Hindi, yan yung pinagdadasal ko talaga dati na sana hindi ko makasparring kasi 48. 46 lang ako eh, 47 ngayon. Hindi, malaki siya sa akin. Siya ni Pete. Kasi 52 nilalabanan ni Pete. Ito yung bagong president ngayon, si Sir Marcos. Yung president namin dati, si Sir Ed. Ito yung mga si Irish, yung mga seniors namin. Ito yung si Philippines, Team Philippines na vlogger. Hindi ko nakikita ko. Yung sa Team Philippine team na yung coach. Yung Team Philippines. ito, si Mario. Wala kasing mukha eh. Kuya Mario Fernandez, siya yun. Usually yung mga gamit. Kaya kasi dito ay 60. 60 yung Marshall, ito si Marshall naman to. Landon. Yan yung mga seniors namin. Yung immersion. Sila yung mga power namin. Class A. Grabe ang payat, oh. 52 lang. Ganon kalakas, no? Kaya solid ang balikat. Grabe. Ano yan eh, parang Ladies and gentlemen, pure muscle lahat we eh. have a decision. The result. The winner
by knockout. From Ipo talaga, pati mukha niya, no? Kaya tignan mo yung mukha niya, no? Parang aura niya, parang si Ipo Makunochi talaga, no? Ipo. Parang Bato- Ipo bato- Makunochi bato pa. inspired, ah. Siguro nung buntis yung mama niya, nanonood ng Ipo. Kasi parang nakita ko yung mga kapatid ni Kuya Ian, ang layo ng mukha nila, eh. Paano siya? Siya yung, Panganay ba o ano? parang alam ko, panganay, pangalawa siya. Ganun. Baka Ang layo ng mukha nila eh. Pero yung mga katawan nila, yung isang kapatid niya kasi batch ko eh. Ano talaga, makisig. Ganun talaga yung mga katawan nila, solid. Parang Ilan silang genetically. Philippine team coach? Dalawa sila. Pero yung isa, batch ko, sabay lang din kami umalis. Hindi masyado tumagal. Ito si Kuya Ian, parang parang Ipo talaga. Parang paglabas, nakadim si roll na eh. Di ba? Parang nasa ino-ultrasound pa lang, nakagano na si Kuya Ian. Nadidim si roll na sa doktor, boxer to ah. Grabe, solid. From the Philippines, Masarap balikan yung mga ganitong Ron Bautista. moments. Pero kudos sa kalaban kasi ilang hooks din kinain niya bago siya bumagsak Grabe. Umabot naman round Yung two. iba, tatamaan ng isang Pero hook ni. pagdating ng pagkatapos ng round 1, ubos na rin siya sa power niya. Parang idinahandahan siyang di ba? Talagang nasulidan siya, round 1 pa lang. Black eye na versatile Black eye pala na, kinakain niya na yung hook Tsaka kung ako yung coach noon, dapat na-adjust ka na, naka-adjust ka na lagi ka natamaan sa hook ha. At least may nagkaroon sila ng chance na makapag-usap na di ba, na mag-adjust na. Okay, lagi ka tinatamaan sa hook. Pag dumidikit na siya, pantayin mo lang, mag-hook yan. Nung round 2, medyo ang adjustment niya lang, umiiwas na siya. Oo, Kaso umiiwas nga lang, yung guard lang talaga niya. Hindi. Nakababa. Tapos nakikipagsabayan siya eh. Tapos habang nakikipagsabayan siya, nakababa pa yung... Lalo na nung round 1, talagang ay pagsabayan siya, Sinubukan niya. Sabi niya, Kaso sabi niya, di ba nung nasa break, mali pala tayo. Ayun ka, coach. Pinamak mo ako dito. Ano sunod, coach? Mukha ng referee, parang hindi natuwa. Pero yung kasi, alam ko hindi pwedeng ngumiti yung mga officials sa mga boxers o mga teams. Kahit parang Hindi, bias, dapat neutral. parang ganun. Dapat neutral ka lang. Alam ko lang kung ganun. Kaya mga ganyan yan sila. Ayan. Walang eye-to-eye contact. Iniwasan nila na magka-issue siguro na Walang bias talaga. yun So yun, ito yung first na pinakaunang review ko. Di ba, napanood mo ba yung break, di ba message ko sa'yo yung break it down ni Looney? Oo. Na nagkaroon ka ba ng idea kung ano mga ginagawa? Ganito yung mga ginagawa nila. So, gusto ko lang din siyang gawin sa amateur boxing kasi natutuwa ako na nagkakaroon ng breakdown sa mga bawat rounds, kung ano yung weakness, ano yung strength. Okay ng din mga yun, coach, sa educational din siya Oo. sa technicality ng boxing. Marami din matututo sa ganyang breakdown. Kaya nakakatuwa lang na naisip ko din siya bakit gawin ko kaya siya sa boxing din. Kung ikaw, coach, kung katapat mo si Ian Clark, parang situational lang. Anong diskarte mo pag ganun ang style? Siguro di na ako akyat sa ring. Masakit katawan ko. Kahit ngipin ko, coach. Nilalagnat bigla. Siguro ang pansin ko kasi kay Ian, hindi siya nagdo-double punch sa isang kamay. Alam mo yun? Okay. Kunyari, hook, book. Hindi siya, boom, hindi siya gumagano. double So, step. alam mo na kapag tinapon niya yung kanan niya, ang next nun, kaliwa na. Di ba? Pansin mo kanina, bang! Hook agad siya. Alternate siya. Di ba? Hindi siya yung bang, bang! Di ka nakakita ng gano'n, ng hook siya, tapos upper sa baba. Based lang dito sa video, siyempre. May technique na siguro nila yun kasi yun yung kalaban. Iba-iba. Alam mo naman pag amateur Pero kung pagbabasya mo yung video, yun lang yung babantayan ko siguro sa kanya. Yung mga hook niya. Hindi, at saka alternate nung yung punches niya, after niya sa kaliwa, kanan Alam mo siya. na O kanan after siya. niya kanan, kaliwa na naman siya. Diba, parang di mo napansin na nagdo-double sa punch siya sa isang kamay. Yun yung pinaka siguro mababantayan mo sa kanya. Tsaka hindi ka makikipagsabayan talaga. Oo. Tatakbo talaga ako. Bahala ka dyan. Mag-alam may weather ako kasi alam mo na kung sobrang lakas mo, di ba?
Yun lang. Pero Pupuntos wala sa talaga. mataas, parang gano'n. 3 minutes per round, elite to eh. Imposible na hindi ka mahabol, o 3 rounds lang. Isipin mo, tapos buti sana kung naglalakad lang si Ayan. Wala eh, may bounce may footwork eh. So mahabol ka talaga eh. Marunong mag-cut eh. So kailangan, siguro sa preparation mo, matibay ka. Na pag tinatamaan ka, matibay ka. naghanda ka para makatapat Oo, siya. di ba? Dapat ganun. Oo. Kasi syempre, sa 3 round, 3 minutes per round, so explosive lahat, imposible hindi ka matamaan ng kahit isang hook dyan. Mm. Di ba? Pag tinamaan ka ng isang hook dyan, Eh, patay na. tinamaan Wala na, ka, tapos na. tumba ka eh, oo. Tapos na. So kailangan matibay ka talaga. Kayado ka agad sa putos. Di ka lang magaling umilag. Kasi kahit si Mayweather nga, tinamaan ni Subjuda, di ba? Na, Mayweather na yun. Pero si Mayweather, kahit matamaan siya, solid din yung panga niya eh. Oh, solid din siya. Oh, solid din. Pero di ba, kita mo yung kay Subjuda at saka kay Mosley. Di ba, parang nag-groggy din siya dun eh. Stand din siya eh. Kaya ano nga eh, kay Maidana, tanggal ang ipin niya eh. Di ba? Isipin mo. So, hindi pa rin talagang hindi mo maiwasan lalo pag amateur. Yun 12 rounds yun eh. So slow yung slow yung pacing nila eh. So hindi ka matatakot na baka maraming isusuntok niya. Ito kasi 3 round lang eh. So bubuhusin niya talaga lahat ng niya sa 3 round na yun. Explosive lahat yun. So mas Yun na yung nakakatakot pace to. niya talaga. Oo. Kasi hindi iniisip ni Ian Clark Bautista na 12 rounds yung laban. Ang nasa utak niya, 3 round na to, papatayin kita. Matatapos na agad to. So, ibubuhos niya lahat sa 3 round yun. Lahat ng lakas, bilis niya, isisisik niya dun sa 3 round na yun, di ba? Patay o patay yung... Oo, di ba? Di ba? Kaya pinaka siguro, kung amateur fight, pinaka dapat mong i-prepare talaga yung panga mo. Pag si Kai, di ba? Di ba? Magaling ka umilag, pero dapat i-prepare mo kasi hindi talaga may kasi matatamaan ka sa 3 round. Kailangan matibay talaga yung panga mo na pag tinamaan ka ng hook ni Kai Bautista, talagang na hindi ka matutumba agad or what. Kaya lang kasi kung maabot na ng kahit isa lang malinis, Oo, may talaga. chance ang tumba ka eh. Papalo ko to sa personal eh, yung sparring doon sa amin. Grabe talagang pinagdadasal ko talaga. Sana hindi kami mag-sparring. Ilang beses sila nagtapat ni Pit Coach? Nakalimutan ko na eh. Minsan na kami pinapasparing kasi juniors pa kami noon eh. Edad ni Pit noon 14, ako 15. Bata pa kami noon. Sila mga 20 na. Tapos pag na-sparring nila kami, medyo alalay sila. Kasi mga kuya sila eh. Mga kuya namin sila. Pero alam ko nung bumalik si Pit sa national team, bago lang 2 years ago, last year ata, 2 years ago. Di ba nag-compete siya ng qualifying? Nag-sparring ata sila, alam ko. Olympics. Parang nag-sparring sila. Na malaki na si Pit. Pero maliit na si Kuya Ayan eh. Parang nilaroan ni Pit ata 63. Tapos si Kuya Ayan parang 57. Ganun na. Eh dati kasi katimbang lang eh. Pero sabi ni Pit, talaga matibay talaga si Kuya Ayan. Kahit magkalayo yung... Parang yung muscle na pag sinusuntok, parang hindi na natatablan. Parang bato. Parang bato daw. Grabe to si Ian Clark Bautista. So yun mga kapatid, maraming salamat dahil nanonood kayo. Kung umabot na kayo sa 38 minutes, ang haba. Ang ganda ng kwentuhan namin ni Conrad Luna. Yan, din to, fighter din to na magiging world champion din to. Magpo-pro ka ba? Sa kainan. Hindi, wag mo malitin sarili mo kasi masipag ka eh. Magpo-pro ka ba? Sana coach, gusto ko. Gusto mo ma-pro? Hindi, marami nga dyan na nag-pro na kahit ikaw may talent ka, kaya mo yan. Ayun lang yung kulang ko minsan, wala akong tiwala sa sarili ko eh. Pero hindi, kailangan. Wala, alam mo, ang boxing, ang boxing kasi dito basketball eh, na kahit wala kang tiwala sa sarili mo, may teammate ka, kayo na bahala. Hindi siya ganun eh. Pag akyat mo ng ring, wala kayong makakapi, sarili mo lang eh. Hindi naman siya tulad sa wrestling na tap out, ikaw na naman, pagod na ako sab, ganun. Walang ganun eh. Wala ibang kakampi, so dapat sa baba pa lang ng ring, sanay ka na kakampi mo yung sarili mo. Hindi mo minamalit sarili mo. Kasi pag wala ka pa sa ring, minamalit mo na yung sarili mo, lalo na kung nasa taas ka na, siguro tanggap mo na, talo ka na agad. Wala ka na motivation. sa isip pa lang talo. Oo, wala na. Kaya yan talaga yung yung paniniwala ko eh. Pag nasa boxing ka, pinakauna mo tatalunin, sarili mo talaga. Yung takot, kaba, diba? May ganun eh. Bago ka lumaban sa ring, may ganun eh. Bago magsimula yung laban, may imposible, ewan ko lang. Yung iba, siguro overconfidence na. Pero ako kasi natatakot talaga ako eh. Parang baka matumba ako, baka mawasak yung ilong ko, baka ma-black eye ako, baka mamatay ako. Ganun yung mga iniisip ko eh.
Siyempre, delikado yung boxing, di ba? Sa dami ng amateur mo, coach. Na, ano, Karoon pa rin. Kahit hanggang sa huli-huli ko, kahit nung nag-pro na ako, parang nararamdaman ko, oo naman. kahit Nakakaramdam. sobrang galing mo na bago ako. Oo naman. Natatakot ka pa rin, nakakabahan ka pa rin. Tao ka pa rin talaga. Oo, normal lang yun. Pero ang hindi normal, pag dinala mo na siya sa loob ng ring, yun hindi normal na. Kapag nagpakain ka na. Oo, hindi normal. Kaya, yan yung sinasabi, ulitin ko yung sasabihin ko. Kailangan mo talaga talunin yung sarili mo muna bago mo talunin yung kalaban. 3 kalaban mo sa boxing eh. Sa amateur boxing eh. Una, sarili mo. Talunin mo sarili mo kasi matatakot ka, kakabahan ka. Paano pag nilaman ka ng kaba? May daga na yung dibdib mo, wala. Di Maninigas ka lang sa, di ba, hindi ka makasuntok. Pangalawa, timbang. Siyempre, bago ka umakit sa ring, titimbang ka. Titimbang. Paano pag reduce ka, ganitong timbang lalaruin ko, siyempre, kailangan mo talunin yun. So, yung timbang, babalik ka na naman doon sa una. Sarili mo na naman tatalunin mo, yung disiplina, kaya, diba, ganun siya. Pangatlo, yung kalaban na. Siya na yung last na kalaban mo. Style na So, kalaban. yun yung mali ng mga tao, lalo pag wala sa boxing, yung mga nagko-comment, keyboard warriors, ganun. Hindi nila alam, kasi yung pinapanood nila, yung laro na lang. Di ba? Yung laban na lang. Hindi nila nakikita yung bago yung... Yung process, di ba? Bago umakyat ng ring, di ba? Ang dami mo tinalo. Sarili mo, pagkain, di ba? Mga tentasyon, alak, mga party, may mga okasyon, di ka pumunta. Minsan nga, yung pamilya mo, may di ba? hindi ka makasama. Kasi di ba? reduce ka eh. Tsaka yung may okasyon, may mga birthday, di ka pupunta. Busy sa training, ganyan. Di ba? Sacrifice din talaga. Dami mo kailangan talunin. Pero lahat ng yun, ng mga tatalunin mo, ang bagsak nun, sa sarili mo pa rin. Kung magpapadala ba ako sa intensasyon, sasama ba ako dito, so, ang lahat ng yun, babalik pa rin doon sa sinabi ko na wala kang ibang tatalunin sa una, kundi sarili mo lang. Sarili mo lang talaga. Pag tinalo mo yan, timbang na, tapos kaya mo na yung kalaban mo. Ganun lang siya. Mahirap yung boxing, di siya tulad ng ibang sport na marami. Huwag din natin kalimutan na kalaban natin sarili natin, pero katulong din natin si Lord. Oo naman, palagi yan. Yan yung, yakap ako ng yakap ng Bible nung lumaban ako sa international, hindi ko nakalam. Dala ka ng coach? So sobrang kaba ko. Niyakap ko na yung Bible Lord. Bigyan mo ko ng word, Lord. Gumagano na ako kasi isipin mo, tinumbal yung kalaban, tapos kami maglalaban bukas. Tapos sa kanila pa yung crowd, siyempre hindi ka ma-pressure nun. Lord, grabe talaga yung dasal ko. Dayo ka pa, di ba? First international mo pa. Di ba? Di ba, tignan mo. May mga talaga, may mga kung paano mo i-cope up yung yung mga ganung pangyayari sa buhay mo. Kaya, yun lang. May mga ka pa ba? May mga gusto ka pa bang sabihin sa mga viewers natin? Ayun, wala naman. Bali, like and share kayo guys. And follow kay Coach Chris. Oo nga. Thank you. Lalaban pala sila sa Dalab, di ba? Dito sa Pasig ba? Lalaban sila sa Dalab sa Pasig. Lalaban din yung isang ko, tinuturuan ko si Marvin. Lalaban din siya. Baguan lang yan, pero papalagyan. Si Marvin. Yun, good luck Marvin. Good luck pala, Marvin Sanchez. Di ko lang alam kung ma-upload na ba to after fight nyo or before fight. Pero ito yung pinakaunang video natin. Sana nag-enjoy kayo. Comment nyo dito sa baba kung sino yung mga gusto nyong i-review natin ng mga laban. Locally, internationally, o sino man. Kung sino man yung mga dyan sa purok nyo, yung mga nagkaroon ng mga arguments. Kasi may mga laban na nakikita ko na nag-away-away. Yung mga nagkakaroon ng debate kung sino yung panalo, sino yung talo. Kahit sa local. Lalo sa Mindanao, dami. Meron nga ako doon na bala kong panoorin sana kanina na masunod ko na lang papanoorin to kapag yung Paila versus Forest. Napapanood mo ba yung Forest? Yung Paila coach na narinig ko. Yung Forest yung kalaban ni Brian Almirante doon sa Claveria, yung match sila nila. Ayun. Naglaban sila. Yung tumalo kay Brian. Naglaban sila ni Forest. Ngayon, daming issue nila. Nakikita ko sa social media. Nung nakaraan, pero ngayon, okay na, kalma naman na. Pero nung nakaraan, grabe, ito gustong panoorin, yung mga ganitong May issues silang dalawa ni Brian? Or Hindi, silang dalawa, si Paila at saka si Forest. Si Paila. Naglaban sila.
Tapos nagkaroon ng issue ata sa decision, di ko alam, or ano ba yung issue nila Si doon. Paila, ito ba yung sa QC or ano? Hindi, si Paila yung national team dati, na nag-gold sa Asia ata din, tapos umuwi ng probinsya, nag-aral. Ah, okay. Tapos yun, si Forrest, sikat doon sa kanila din, sila yung naglaban. Si Forrest yung nag-gold din to sa international. Para Pero sa si Forrest Coach, ano din siya? National team din siya? Hindi. Alam ko hindi. Pero lumaban siya ng parang inter-school na international na nag-gold siya. Para silang dalawa, gold medalist sa international. Paano yung Coach? Ang represent niya is yung school Philippines. niya? Parang ganun. Philippines. Philippines. Pero inter-school. Alam ko, mayroong ganun dati na... Tapos nakalaban ni Brian, no? Oo, ang ganda to sa ganda na laban nila. Oo. Ganda na laban nila. Kaya yun lang. Thank you so much. Hanggang sa muli mga kapatid. Conrad pala.